Advanced care planning, ito po yung ibinibigay na cares para dun sa mga residents na nasa end of life. Yung pong tinatawag natin na palliative care. Ayan. Decisions about end of life care need to be made by when the person still has the mental capacity to communicate their wishes. So, ginagawa daw po ito, hinihiling dun sa residente habang siya ay nasa tamang wisyo pa. Nakakaintindi pa po siya kung ano yung gusto niyang mangyari sa kanya kapag siya ay nandun na sa huling yugto ng kanyang buhay. Advanced care planning is a way to help a person to think about, talk about, and share their thoughts and wishes about their future health care. It involves both the person and the healthcare professionals responsible for their care. So, ang nag-uusap po nito, ang residente na ang may katawan at ang isang maaring doktor o nurse, pinag-uusapan po nila kung ano yung gusto niya mangyari kapag siya ay ando na sa huling yugto ng kanyang buhay, kung ano ang gagawin sa kanya. Ang tawag po doon ay advanced care planning. Ayun po, pagka po pumasok sa isang rest home ang pamilya o ang inyong kamag-anak, ganun po ang ginagawa pag nandito sa New Zealand. Tinatanong na sa kanila kung ano yung gustong mangyari kapag nandun na sa huling yugto ng buhay. So, EPA, ito po yung enduring power of attorney, is the legal arrangement in which person choosing someone to make decision when they can no longer decide for themselves. An EPA may be for property decision or decisions about personal cares and welfare. So, dito po yung EPA, enduring power of attorney. Yun po yung maaring kamag-anak or isang abogado, kung wala naman siyang abogado, kamag-anak na pinagkakatiwalaan para sa kanyang mga properties at saka yung kung paano ang cares na gagawin sa kanya kung siya ay nandun na sa yugto na hindi na siya makapag-decide. Siya po yung binigyan ng binigyan ng karapatan para mag-decide dun sa tao na may kinalaman sa kanyang mga maiiwanang ari-arian at kung paano i-cares dahil siya po ang binigyan ng authority. The person with EPA is usually a close member or friend of a person living with dementia. When the person living with dementia can no longer make decisions for themselves, the person holding EPA, ito yung sa Pilipinas, power of attorney, parehas din po yun dito sa New Zealand. So, the person holding EPA can decide where the person will live. Siya yung nagbibigay ng desisyon kung kailangan na ba siyang dalhin sa isang rest home para may nag-aasikaso sa kanya kasi ang kanya naman din kamag-anak ay busy, may pamilya rin, so kailangan dalahin na sa isang rest home. Ayan.
They can give or refuse consent for the person's medical treatment or procedure. Sila yung may karapatan kung ito yung may naalala ko dito. Yung iba, ayan, pagkaayaw na nilang bigyan ng gamot, sinasabi nila dun sa sa head of the facility or sa mga nurses, nagbibigay sila ng instruction na kung ayaw na nilang bigyan pa ng gamot para gumaling yung pasyente. Ayan, meron pong ganyan. Meron po akong alam na ganyan, pero not to mention. At yung procedure kung anong gagawin sa kanya pagka siya ay nawala na, kung siya ba ay i-resuscitate, ayan, pwede namang hindi. Sila po yung nagbibigay ng desisyon. Form 5, to make the EPA active, these things must happen. The person loses the ability to make decision about their own health and welfare. So, kaya nagkakaroon ng EPA kapag ang isang residente ay hindi na pwedeng magbigay ng desisyon tungkol sa kanilang kalusugan at sa iba-iba pang welfare sa kanilang buhay. A quality person such as a general practitioner, so ito yung pwedeng maging EPA. A quality person such as general practitioner, psychiatrist, or a member of the mental health team assesses the person and fills in Form 5. So, yung Form 5 po, yung pinipil upan, which is Health Practitioner Certificate of Mental Health Capacity and Incapacity. Yan po yung pinipil upan para ng mga health practitioners. No EPA if enduring power of attorney has been arranged while the persons being supported is still mentally capable. Another person or the care facility may apply to the family court to be appointed as personal care and welfare guardian. So, kung ang isa pong residente ay wala siyang nagawang EPA nung panahon siya ay may kakayahan pa, ang may-ari, yung head ng facilities ay pwedeng mag-apply sa court, apply to the family court to be appointed as personal care and welfare guardian and property manager. So, however, this process is complicated and can be quite costly and time-consuming. It can take several months before it's granted. Ayan po. Advance directive. An advance directive or leaving will record the person's choice for medical care. This may include whether they want, ayan, kung dun sa advance care, pwedeng, andito po yun, yung nabanggit ko kanina, cardiopulmonary resuscitation, kung sila ay as end of life na at nawala na ng hininga, nakalagay po doon kung gusto nilang i-resuscitate, CPR ang tawag doon, to be kept alive on a ventilator if they can't breathe independently. So, kapag nakalagay din doon kung gusto nilang lagyan ng ventilator, to be kept alive by chewing tube feeding. Alam niyo po yun, yung may tube, dun inilalagay yung pagkain ng pasyente. To be given fluids, to donate organs or tissue
sa panahong siya ay mawawala na ng hininga. So, antibiotics to fight infection or just pain relief. Ito po yung nabanggit ko kanina na kung ayaw ng residente na ayaw ng EPA, yung pinagkatiwalaan na bigyan pa ng gamot para sa infection, sa kanila po yun. This information is in their care plans. Nasa care plans po nila yon. So, dun po pinagbabasihan kapag sa end of life na yung pasyente, chine-check nila yung mabuti para alam po nila yung gagawin nila. The person may be carry card with these details. You need to know if the people you support have an advance directive and if they carry a card. So, ayan po. Napakaliwanag at nabanggit ko rin sa inyo kanina na sila yung nagdi-decide kung gusto pa ba nilang bigyan ng antibiotics para baka pwede pang humaba-haba ang kanyang buhay. Kung ayaw na, sinusunod po yun ng facilities. Sana po may natutunan kayo sa senior ko sa araw na ito. Maraming salamat at yan ay pinagsusumikapan kong i-share sa inyo para madagdagan ang inyong kaalaman. Kaya nga po napakaganda na sa Pilipinas tayo ang nag-aalaga sa ating mga pamilya dahil sa Pilipinas tayo ay mapagmahal sa pamilya, unlike sa dito sa New Zealand, pagka ayaw na nilang siguro nahihirapan na rin po sila po yung nagsasabi kung okay na, wag na bibigyan ng gamot para mapahinga na siya. Meron pong ganon. So, maraming salamat at sana may natutunan kayo sa mga ibinabahagi ko sa inyo. Maraming salamat sa inyong lahat at maaaring ikwento nyo sa kapitbahay, sa kaibigan. Pwede rin namang, ayan. God bless us all.